silang kasama hanggang nakilala na si Tatay Reyes. Mas lalo pong napalapit ako sa kanila kasi sabi nga ni Tatay, pag napabaptize namin si Brother Robel, pwede na pwede na daw siya magpahinga. Sila po talaga yung nag-pray ni Sister Tess kay Brother Robel para maikayat na maging Adventist. Tapos po ay talagang hindi ko makalimutan sa kanila. Pag may birthday po yung mga anak ko, pupunta ng bahay, may bibit po talaga sila. Na-appreciate ko yung sobrang pagmamahal kasi ka-birthday ko si Tatay. Hindi ko nga makalimutan yung sinasabi ni Sister Tess nung namatay sa Tatay Reyes na ako na lang daw ipag-birthday niya kasi wala na si Tatay. Opo. Tapos nung hindi ko makalimutan nung buhay pa si Tatay Reyes, pag sinabi ni Sister Tess punta kami Baguio, pupunta kami kaagad. Nung time pa na sinubukan ako ng sobra kasi hindi pa-Adventist si Brother Romel. Ang laki po ng ginawa nilang mag-asawa sa buhay ko. Sinubukan ako ng masakit sa buhay ng isang may bahay. Para bago naging Adventist si Brother Romel, sinubukan kami talaga ng sobra. Alam na mga ka-church to. Hindi nyo alam, nung time na yon, silang mag-asawa ay nagaliw sa akin. Nakala ko pasang-pasang ko yung mundo, pero silang dalawa, palagi nila akong pinapasya. Lagi nila akong tinadala sa Baguio. Tapos, nung sinabi ni Shandy na ipasya niya sila mag-asawa, di ba may tindahan, Sister Tess? Ako po yung pinakiusapan niya na iwan sa akin si Cheska. Elementary si Cheska noon sa Great Shepherd. Iniwan nila sa akin si Cheska para lang makapunta ng Abu Dhabi. Tapos po, nung time naman na si Sister Tess lang yung pinapunta ni Shandy, iniwan na si Tatay sa akin sa tindahan. Pero lahat ng apo ni Sister Tess naalagaan ko at naging malapit sa akin. Pati mga anak. Kaya po, ang laki na ang bago si Sister Tess sa buhay. Ang namin itinulong, yung time na akala namin, kahit si Cheska at si Francis, lubog ako sa utang. Siya po talaga nagsabi sa akin. Bantayan mo ang tindahan ko. Bibigyan ko yung pagkain. Alam mo yung time na yun, tinigil ko yung utang namin sa ulang na 10,000. Sabi niya, dito ka sa akin. Bibigay ko yung ulang niyo, 150. Yun po yung naka-survive sa amin. Kasi pinapagamot ko pa yung ginan kong na-disgrasya. Bilang kong lalaki. Nakasimento yung paawal ang makain. Si Sister Tess po yung nagpapinsanapin. Kaya ganun na lang kalalim. Nung samahan namin ni Sister Tess, isang salita ko lang. Ibibigay niya. Hindi ang mga anak niya. Sila ni Tatay. Kaya naging Adventist si Brother Robel. Dahil sa panalangin nila ni Tatay. Alam niyo ba kung paano sila manalangin ni Tatay Reyes? Ang tagal. Nakakatulog na ako. Kasi bakit? Lahat ng anak, lahat ng apo, kaya ngayon ko sasabihin, para maraming luha. Maghalong luha si Paul, laway. Pag nanalangin si Mama ko sa inyo. Kaya si Rox, gano'n na lang ang iyak ni Rox. Kasi alam niya kung gaano siya kamahal ni Lola niya. Kung gaano sila inakay ni Sister Tess. Lahat sila. Dalhin niya lahat yung ato niya. Pabayaan
alam niya, hindi mo pagbayaan. Sabi namin yung mga apo mo doon. Sabi na, nandiyan naman kayo. Ganon siya. Kasi pag magdala sa lahat ng mga apo niya. Kaya, ngayon po, sabi ko ng diretsahan sa kanyang mga anak. Kasi binili niya talaga sa akin noon pa. Sister Nen, isama mo palagi sa panalangin. Yung dalawa kong anak at yung mga apo ko. Sino yun? Si Para, si JR, at saka yung mga anak, lahat ni Para, at saka ni JR. Nakasama namin lahat yan. Lumaki yan kasama ng mga anak namin, yung mga apo niya. Kaya, ngayon, pag nakita ko si Rafa, tsaka si Renz. Tama yung sinabi nila, Rafa eh. Sa lola niya, balik na kayo, sinabihan sila. Ngayon, mamimiss nyo. Wala nang magsasalita sa inyo na bumalik kayo. Dalawa, sa huling sandali, papakinggan ninyo kung ano yung sinasabi ni mama nyo. Kasi para sa ikabububutin nyo. Kaya nakita naman natin kung gaano successful si Lizzie at saka si Shelby. Dahil sila po talaga yung sumunod sa lahat ng bilin ng kanilang nanay. Diba? Talaga po powerful pag si Sister Tess ang manalangin. Napatunayan namin lahat yan. Kasi talagang kahit umulan, nandiyan siya sa church. Hindi na dinadal na maputulan siya ng paa. Kita nyo naman po yung gano'n siya pa. Kasi pumunta ng church sa magsama. Yan po si Sister Tess. Na mahal ang mga taga-Mawakil. Ngayon po wala na akong malapitan ng Sister Tess. Pag sinabi ko kailangan ng mga bata, yung ganito, ganyan. Wala na akong Sister Tess na malalapitan. Malaking ambag si Sister Tess sa buhay ng Mawakil Church. Dahil kung hindi sa kanya, isa siya na naging founder ng Mawakil Church ngayon dahil sa kanilang kasipagan. At isa din sa pinili niya na huwag daw pabayaan na hindi puntahan, pasyalan ang kanyang best friend, si Brother Neto. Sila po yung founder ng Mawakil Church. Kaya dahil po sa kanila, naging matatag, naging malapit at isa't isa sa Mawakil. Sa pinakita din ni Sister Tess. Kaya yun po, ang buhay po ni Sister Tess ay open book po talaga sa akin. Naging malaki siyang ambag sa buhay namin, lalo na sa pamilya ko. Sa mga anak ko, higit sa lahat kay Renz. Isa rin siya na na-disappoint. Hindi alam niya Renz to. Kasi gusto niyo na maging pastor sa Renz. Dahil isa rin siya nangako, matulungan niya si Renz. Kaya lang ngayon, totoo lang po. Nalulungkot ko talaga. Mag-aaway lang, nagsasamaan lang kami ng loob niya na alam saan. Pag may nag-ikwento siya sa akin, may sinasabi siya, naglalagyan siya, tapos sasawayin ko siya, yung ikakat ko yung sinasabi niya, pakinggan mo na ako kasi. Kasi sinasaway ko siya, pero hindi pala tama yun, dapat pala pakinggan mo. Kaya ito muli, pag nangyaragawa siya, napakinggan mo na. Kaya, ganun po Sister Tess. Ngayon, mamimiss po natin lahat si Sister Tess. Bakit? Lahat po ng GC, nag-share siya, nagsasaway siya sa mga apo niya. Ngayon po, mamimiss natin lahat po. Ganun si Sister Tess. Kaya, ito, hindi namin din kami sinabi ni Shanti. Siya rin po isa na naging apostol ko sa buhay ko. Kasi siya rin po nagtulong sila ni Tatay Reyes. Kaya
malaki pong part sa buhay ko talaga, Sister Tess. Siya po yung naging pangalawa kong nanay talaga. Siya ang nagtatabay sa akin. Hindi alam hindi ko alam kung alam ng mga anak ko na talaga malaki ang bag, Sister Tess. Supplies. Nung pinakamalalim. Na talagang sobra. Ganun, Sister Tess, sabihan ni Pastor Amir kagabi, mapagbigay. Yun po yung katangian ni Sister Tess na hindi ko malilimutan. Mapagbigay, matulungin na tao. Po, yun lang po at maraming salamat. Hi, wow. So, parang alam niyo ba na na-imagine ko pag tayo nasa langit na? We keep on talking how God is so great for everybody. Kung paano tayo naging mabuti dahil sa Panginoon, alam niyo yun? Kasi kung hindi sa relasyon niya sa ating Diyos, hindi naman magiging mabait at mapagbigay ang ating nanay, lola, Tess. Ano po? So, sa district naman po tayo dumako, Brother Jeff. And then, ACCL. Ang ating kapatid na ito ay nahihirin niya si Kristo sa buhay ng kapatid. Sa gawain ay naroon siya, na ang presensya niya nagpapahayag na siya ay sumusuporta sa paglilingkod sa ating gawain sa distrito at ganoon din sa iglesia. Ang kapatid na ito ay malaki ang kanyang puso po sa pagbibigay at pagiging katiwala. Alam niyo po ba paano siya nahikayat yung conversion niya? Narinig niyo na po ba? Hindi niyo po po narinig, no? Minsan kami ay nakaupo habang meron kami hinihintay. Sabi niya sa akin, para sa akin niya lang nabanggit po ito eh. Ang wika niya po, hindi ako ganong nakakapagsalita sa karamihan. So, pinakinggan ko po, sinaysay niya yung kanyang conversion. Paano niya nakilala si Kristo? Sa maikling sa pananalita ko, ibabahagi ko sa inyo. Na kung po kami dalawa, ang wika niya sa akin, alam mo ba, ay itong aking kumare, si Briones po, kapatid ng Briones, ay pinuntahan sila ng kasama. Baka kumari rin niya Sister Tamayo po ito. Pinuntahan sila at inimbitan sa Balibago na makinig. Pagdating niya doon, ano po, sabi niya, kung kakaiba ito ang pagsamba rito, sapagkat siya po ay galing sa masaya na pagtitipon at ang pagsamba ay gano'n na lamang. At noong nakapag-observe siya sa akin, bakit ganito? Parang napakakahimik at kakaiba ang naboboard siya sa pagsamba natin. Kung kaya hindi niya pinansin, binalikan sila ng kasama ni Sister Tamayo po. At kung kaya't nag-attend siya doon sa pagpupulong at tinanggap niya ang ating Panginoon, hindi po na natili doon, at naglaylo siya ng konti ang wika niya. At pinuntahan na naman po siya, binibisita siya ng mag-asawang Tamayo po at ng kanilang mga kasama po sa iglesia sa Balibago. At kung kaya't siya po ay muling bumalik, ang wika niya, ito yung submit niya po. Sasabihin ko sa iyo para alam niyo po. Yung kanyang bibig po, hindi niya mabuka po ito na ganito, na wide.
ganito lang po siya, ganyan lang. Pero kung nandoon siya, nagsisimba, ano po, itong wika niya, miraglo nangyayari sa kanyang buhay, nang nais niya ano po, na sumamba sa pamamagitan ng awit at dinalangin na sa Diyos na mabuka niya yung bibig niya. Nasabi pa sa iyo ng lola mo yun? Nabanggit niya yun? Hindi niya nabanggit, no? Nabanggit niya ko sa iyo? Ayun po, natugulan yung kanyang panalangin. At nabuka niya po yung kanyang ano po, na-purge yung kanyang bibig. Ano po? At tuloy-tuloy po yun. Ano po? Nung galing po ako ng Pandakaki, hapon, habang may kinakausap ako, tumabi siya sa akin. May kausap ako, saglit lang po, sabi ko. Tinapos ko muna yung kausap ko, katapos sabi ko, dito tayo. Kung kaya't kami po ay nag-usap, ang pinag-usapan po namin ay patungkol sa pagiging tapat na katiwala. Alam niyo po ba si Sister Tess, hindi lang po siya generous. Meron talaga siyang pagiging tapat sa Diyos patungkol sa pananalapi. Ano po? Binanggit ko yun, sinabi ko kung paano po, at sabi ko, okay ba yun? Sabi ko, okay po yun. Ano? Katapos ko noon, itong nakaraan na linggo, bago po siya, ano po, na mahinga, ay wala po siya sa shop worship. Kasi po, yan po ay tumatawag sa akin, umaga, minsan na hapon, ano. Ayun, nagsasabi siya ng galing sa puso niya. Meron siyang sinasambit. At parati niyang sinasambit yung kanyang mga apo na kausapin ko sila at ilapit sa panalangin. Kung kaya't nababanggit niya yan, si Renzo, si Renz, ano ba yun? Basta yung apo niya yan. Sinasabi niya po, ano, at mga iba pa na nais niyang igalangin, ano. Kung kaya't itong kapatid na ito, hindi lang po siya generous, tapat sa pagiging katiwala. Bagkus, itong kapatid na ito ay malapit siya sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Ano. Kung kaya't nabanggit nga kanina ni Sister Asinet, ano ho, pag may taliwas na sasabihin ka na, ano ho, ang sasabihin ko, ano sasabihin? Manalangin tamo. Ilan po ang ano. Pag meron pong sasabihin na taliwas at hindi ayon doon sa, sabihin natin na hindi tamang tono sa pandinig, ano, sabay-sabay kami magsasabi niyan, manalangin tamo. Ano, yan po yung mga memories natin sa ating kapatid na ito, ano po. Kung kaya sa huli, hindi ko nang gaano paabahin po, ano, manatili tayong magtapat at lalo na yung kanyang pamilya, magpatuloy, ano po. Yung butil ng katotohanan na ito ay magpapatuloy, ano. Ang kanyang paglilingkod, ang kanyang misyon ay natapos, subalit yung butil ng, ano po, ng Ebanghelyo ay